Hello everyone! Dito naman tayo sa sum or difference of two cubes. Magiging honest ako, mukha tong matrabaho, mukha tong mahirap. But actually, kaya naman po siya. Depende lang sa pagkakaunawa natin. Dito, ang given natin ay cubes. Kung kanina ang mga topic natin ay squares. Ibig sabihin, minultiply lang sa dalawa. This one, ang cube po, ang exponent niya ay number 3. Meaning to say, minultiply siya ng 3 beses. Take note class, ito po, hindi po siya 2 times 3. Mali po yon. Ibig sabihin po nito, yung 2 minultiply ng 3 beses. So, kunwari po, si 3 cube. Ibig sabihin po na, that is 3 times 3 times 3. 3 times 3 is 9 times 3, that is 27. Ganun po siya. Okay? Another one. 2 cube. 2 times 2 times 2. 2 times 2 is 4 times 2, that is 8. So, ito pong mga numbers na nakikita natin sa kanilang mga right side, ito po yung mga merong cube root. So, yan po lahat lang ng numbers na may cube root. Meron pa yan, 21, 22, 23, and so on. Pero for the meantime, 1 to 20 lang tayo. Yan lang yung may cube root. Pag wala dyan, ibig sabihin, walang cube root. Okay? I-double check mo kung may GCF, pero kung wala, wala talaga. Okay? Ngayon, sorry, inipod ko yung table ko. Paano natin siya titignan? Ganito, kunwari, si 64. Hahanapin mo dyan si 64. Ibig sabihin, kapag nakita mo siya, may cube root siya. Okay? Galing siya sa anong number? Sa number 4. So, galing po siya sa 4 times 4 times 4. Okay? Another one. 512. Galing siya sa anong number? 8. Minultiply si 8 ng ilang beses? 3 beses. So, 8 times 8 times 8 is 512. Ganun lang po siya kadali. Ma'am Zai, paano yung variable natin this time? Kung kanina, 2 lang tayong naghahati, ngayon, 3 tayong mag-share. Ikaw, ako, at yung isa pa nating friend. Yan yung isa sa madaling visualization. Dapat, yung exponent ng variable, kunwari, x raised to 3, pwedeng mahati sa'yo, sa akin, at sa kanya. So, tig-iilang x tayo? Tig-iisa. Okay? Ganun po. O kaya, kunwari, yung variable natin, uy, nawala ulo mo. Sorry. So, kunwari, yung variable natin is m raised to 15. Dapat, yung 15 na yan, mahati sa ating 3. So, tigpa 5 tayo. Okay? Dapat nahati siya sa 3. Okay po? So, ang given natin, ganito, dalawa lang na terms. So, x raised to 3, x raised to y. Dapat yung x, okay, dapat yung x mo is nahahati sa 3, ganun din yung y mo. Okay? Now, pwede itong positive, pwede din yung negative. Kapag ayan ay positive, ganito yung final answer mo. Okay? Yung factored form, base form natin na x and y. Tapos ito plus. Ganito na lang. Kapag positive po yung final answer, ganito lang yung tatandaan mo. Plus, oy, hindi na bago ni teacher. Wait lang, burayin natin to ha. I-edit ko yan mamaya. Okay? So, pero dapat this is negative. Okay? So, kapag positive po ang iyong given, ang itsura ng final answer mo, plus, minus, plus. Ulitin ko. Kapag po positive ang final answer mo, it should be plus, minus, plus. Okay? Kapag naman po negative ang final answer mo, negative yung given mo, ganito po ang dapat, tingnan mo, baligtad si Ma'am Zai. Ganito po dapat ang makikita mo. Negative po, negative, then plus, plus. Negative, negative din yung sagot, then plus, plus. Okay? Ulitin natin, baka malito kayo. X cube plus y cube. Dapat ang itsura ng sagot ay x plus y. Tapos yung nasa loob ng parentheses, negative, positive. Okay? Term, term, term. Ayan. Kapag naman x cube minus y cube,
dapat yung sagot natin is negative. Tapos yung nasa long parenthesis natin, okay, dapat lahat positive. Malinaw po? Okay.